Hello again, Kento Kachika Live! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. At Miss Catherine Bernardo, patuloy ang blessing. Bukod nga po sa mga product endorsement, may bago na naman siyang bubuksang business. Malapit na nga pong buksan ang second branch ng Isla Amara Boutique Resort Hotel nila Mr. Piolo Pascual sa Sicor. Excited na nga po itong si Miss Catherine Bernardo at ang kanyang mami na si Mami Min sa pagbubukas nito at agad nila itong pinalita sa Instagram. Kung matatandaan, noong 2022 nagbukas ang unang Isla Amara Resort sa El Nido, Palawan. Kasama pa nga ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla sa launching ng nasabing resort. Proud na proud nga si Miss Cat dahil kahit once a year pa lang sila nag-ooperate ay nakamit na ng kanilang hotel resort ang first ever Tourism Excellence Award mula sa El Nido Municipal Tourism Office. Deserve naman po ni Miss Catherine Bernardo ang patuloy ang pagpasok na blessing ng Asia Puniman superstar na si Miss Catherine Bernardo. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Magkatambal sina Mr. Michael Sager at Miss Jillian Ward sa GMA Public Affairs series na My Ilonggo Girl. Unang pagkakataon, ito na magka-love team ang dalawa at para kay Michael ay mahalaga ang authentic na chemistry. Aniya nga po, authenticity can be both. I mean that's something you have to create by being real in one another. And the way I did it with Jel, I was open to her. Sabi ko sa kanya, for this work, this project, I give it all talaga. Sabi ko, ibang opportunity to be partners. Sabi ko, I want to get to know her. I want her to be comfortable kasi yung scenes namin, first time for her. So I made sure na we have moment of calm, na we get to know one another. Kasi para nga maipalabas namin is genuine. May mga fans na gusto magkarelasyon sila sa tunay na buhay. I think sa industry pa naman po natin is actually great kasi we're involving. Saad pa ni Michael. I mean, maraming nagpa-partner na lang as leading man, leading lady. Yung pagjojowa, I feel like for me, is from my goals right now and here din kasi para importante kasi. Focus muna sa work. Kasi pag nahahalo yun, baka mawala yung priorities. Wala sa isip ni Michael ang posibilidad na in the future ay paghiwalayin din ang tambalan nila ni Jillian. Well, I want to live in the present naman po. And I think what I can do siguro is hope for the best. Just take over her, take care of what we have, and make sure iwas na lang sa issue. And masaya lang palagi. And I think that's what important lang. Now we enjoy the company and the times we're on in the set. Si Miss Jillian Ward ay isa sa mga prinsesa ng GMA7 dahil si Mr. Michael ang napinang bilang leading man ni Jillian sa My Ilonggo Girl, posible kayang may ibang male stars sa GMA na mainggit sa kanya. Hindi naman po maiwasan kahit anong industriya yan na may naiinggit. It's hard, this showbiz thing. It's difficult talaga po. But again, with the advice I was given before, I just want to be kind kahit galit sila sa akin. Why share the negativity when you can spread positivity? And working with the veterans, that's actually one of the advices I listen to the most is how I deal with the co-actors, with co-people in the industry. And lagi din si Tita Connie, Miss Joey Albert, even yung nga si Miss Jillian Ward. Napag-alaman nga po na ang female singer na sumikat noong dekada 80, si Joey Albert ay matalik na kaibigan ng pamilya ni Michael Sager. Si Joey Albert po, close family friend namin in Canada. Bago ako umuwi, sabi niya sa akin, the people you know on the way up at the same people you know on the way down. That hit me kasi sabi ko, grabe no, yung showbiz talaga is small world lang and we have to be nice to one another. Production man, yan all cosmates, staff and crew. So ayun po, kung meron may mga nainggit or ganon, sana wala. But if there are, I just focus on myself, stay in my lane, and I don't want to get in trouble. Na-interview nga po itong si Mr. Michael Sager sa Minchukon na My Ilonggo Girl noong January 9, 2025 sa function room ng Lawson Hotel sa Timog, Quezon City. Bukod kina Michael and Jillian ay tampok sa My Ilonggo Girl sina Teresita Loizaga, Ara San Agustin, Nian Valentin, Arlene Mulak at si MC Carla Martinez.
Nasa serye rin sina Mr. Empoy Marquez, Yasser Marta, Richard Juan, Andrea de Rosario, Vince Maristella, Patricia Ismael, Ye Bors, at ang mga sparkle young star na sina Sabrinica Santos at Gio Mana. Samantala, dumako naman po tayo sa uli nating showbiz update. Sa unang pagkakataon na ay gumawa ng isang proyekto si Mr. Tony Labrosca sa GMA7 at ito ay ang coming series ng Binibining Marikit. Pero may paglilinaw itong si Mr. Tony sa mga nag-aakalang kapuso na siya ngayon at umalis na si ABS-CBN. Sagot nga po ni Ms. Tony, well technically I don't know if I'm kapuso. I don't even know how this work. Just cause we were offered this show and we asked permission and they as ABS-CBN management said okay. Ang kontrata ba niya ay per project? I mean there's no contract, hiniram lang paglilinaw ni Tony. Sinabi rin ni Tony na siya ay nasa pangangalaga ng Star Magic, ang talent manager arm ng ABS-CBN, co-manager din niya si Mario Colmenares. Ano ang magiging reaction niya kapag inofferan siya na maging isang sparkle artist? I honestly don't know how to react, sagot nga po ni Mr. Tony Labrosca. So I think right now, I just wanna focus on what's been given to me. Gusto ko lang talaga galingan itong binigay sa akin kasi napakagandang project. Maganda rin yung time slot. And so ayun, I wanna do my best at sana matuwa yung mga tao na sama mapapanood nila. Meant to be raw ang kanyang pagkakasali sa Binibining Marikit na pinagbibidahan ni Herlin Budol. Kasi naman, pwede naman sila mag-no pwede sila humindi, ire-respect ko naman yung mga boss ko. Tukoy nga ni Mr. Tony sa pagpapaalam niya sa ABS-CBN management. Pero since umokay sila, then I think it's si Lord yun, hindi ba? Kaya konektado pa rin si Tony sa Kapamilya Network. Yes, of course, ang ayon niya. Enjoy the best of both world si Tony ika nga dahil sa nakakapagtrabaho siya sa GMA7 at ABS-CBN. Yes, tama po. Sang-ayon ulit ni Mr. Tony Labrosca. Tinanong nga rin po si Mr. Tony kung bukas siya sa posibilidad na mabigyan ng ibang project sa GMA7. I mean, that's all sound nice, diba? Saad po ni Mr. Tony. Pero ang point ko lang is parang gusto kong na-focus yung energy ko dito. I'm sorry if this come off too strong. Ako kasi yung mapapahiya ko ang dami kong sasabihin ngayon about this question, you know. Because if I happen of it doesn't happen, parang ayaw ko kainin yung sasabihin ko ngayon. Kaya sa ngayon, I'm really grateful and blessed na binigyan ako ng project na to that I was even thought it was the first place here in GMA. I'm super happy that at nag-alin lahat ng stars na natuloy yung project. Kasama nga po ni Mr. Tony Labrosca ay sina Herlin sa Binibining Marikit, sina Paul Huang at ang male pageant winner model turn leading man na si Kevin Dasam. Nasa cast din sina Almira Mulak, Thea Tolentino, John Fair, Ashley Rivera, Jeff Moises, Mix Almentras at Chris Villanueva. Sa direksyon nga po ito ni Mr. Joren Lay Monroy, mapapanood ang Binibining Marikit mula Lunes hanggang Saturday, 2:30 p.m. to sa GMA Afternoon Prime. Ipinalalabas din ito sa GMA Pinoy TV, ang cable na channel ng GMA Abroad. Pareho sila ni Herlin na walang karelasyon ngayon. Yes, ito nga pong sagot ni Mr. Tony. So may mga tsansa ba na mauwi sa totohanan ang romansa nila ni Herlin sa Binibining Marikit? You know what, katulad nung sinabi ni Kevin, first and foremost, we wanna keep things professional but I think I really would like to be close to Herlin. So I think I wanna really love it. Me and Herlin can develop a true off-screen friendship. So I think that's something that I wanna focus on. Muling saad po ni Mr. Tony Labrosca. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.